Naisip niya na kung maiimbitahan niya ang Immortal Emperor at isang tao mula sa God Realm sa kanyang kasal, magiging isang karangalan ito, na mula sina Wang Chenlin at Yu Donglei at parehong nagpasalamat kay Chen Pinggan. Ngumiti si Chen Pinggan at sinabi sa kanila na hihintayin niya ang kanilang pagdating. Samantala, sa Mortal World sa bahay ni Chen Pinggan, inabisuhan ng sistema si Chen Pinggan na walang espesyal na gantimpala para sa oras na iyon dahil ginantimpalaan na siya ng dalawang malaking realms. Isang mensahe pa ang lumabas na nagsasaad na nagsimula na ang susunod na gawain at magkakaroon ito ng espesyal na gantimpala na tiyak na magugustuhan ng host. Masaya si Chen Pinggan at bamulong na ang kanyang cultivation ay umunlad ng dalawang realms at ngayon ang kanyang divine senses ay umunlad din. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kaya na niyang kontrolin ang 10 silk threads, gayunpaman, hindi niya alam kung ang atake ay magiging kasing lakas ng mga Immortal Emperor. Nakakuha siya ng ideya na kapag bumalik siya, humanap siya ng dahilan para ikumpara ang kanyang sarili kay Hong Zhen. Tinanong ni Chen Pinggan ang sistema kung ang susunod na gawain ay nasa Immortal Realm. Sumagot ang sistema at sinabi kay Chen Pinggan na huwag magtanong dahil random ang gawain kung gagawin niya. Nagdasal si Chen Pinggan at bamulong na umaasa siya na ito ay nasa Immortal Realm at kung makakatulong ang Immortal Emperor, magiging mas madali. Sinampal niya ang kanyang mukha at bamulong na ang pinakamahalagang bagay sa oras na iyon ay ang kasal. Pagkaraan ng ilang oras, hiniling ni Chen Pinggan kay Jiang Yukon na tulungan siyang tingnan kung may mali sa kanya. Samaan daw si Jiang Yukon kay Chen Pinggan at sinabi sa kanya na maayos lang siya at hindi niya kailangang balisa. Tiniyak niya sa kanya na simple lang ang kanilang kasal upang walang maging problema. Naputol ang pagdududa ni Chen Pinggan nang tanungin siya ni Jiang Yukon na batiin ang kanilang mga bisita. Namula si Chen Pinggan at naisip na may kakaiba kay Jiang Yukon dahil hindi siya mukhang balisa. Nilapitan si Chen Pinggan ng isang lalaki na binati siya sa kanyang kasal at binanggit na hindi gaanong kalaki ang perang ibinigay niya. Tinanong ng lalaki si Chen Pinggan kung ayos lang na dalhin niya ang kanyang dalawang kaibigan para magsaya. Binati ni Chen Pinggan ang mga kaibigan ng matandang lalaki, sinasabi sa kanila na sila ay kaibigan na niya ngayon at dapat silang dumalo sa kasal. Pagkatapos ay inanyayahan niya sila sa loob. Nagpasalamat ang matandang lalaki kay Chen Pinggan. Nagtanong si Ying Chen Yian sa matandang lalaki, napansin na naghanda na siya ng regalo para kay Chen Pinggan at nagtaka kung bakit hindi pa niya ito ibinibigay sa kanya. Namula ang matandang lalaki at inamin na wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng kanyang utak noon. Naisip niya na interesado si Chen Pinggan sa kanya kaya planong bigyan siya ng set ng pornografia upang subukan ang kanyang oryentasyon. Binanggit din niya na kung malalaman ni Jiang Yukon ito, magagalit ito at gusto pa rin niyang mabuhay kaya hiniling niya sa dalawa na panatilihing lihim ito, na ikinatawa naman ng kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang oras, nakilala ni Chen Pinggan si Chopper at ang grupo. Nagtaka si Chopper kung siya si Chen Pinggan at sinabi sa kanya na sila ay mga kamag-anak ni Jiang Yukon. Sumang-ayon si Chen Pinggan at sinabi sa kanila na nasa loob si Jiang Yukon at hiniling sa kanila na pumasok. Tinawag ni Wang Chenlin si Chen Pinggan na ikinagulat niya. Nagtaka si Chen Pinggan kung paano nagkakilala ang kanyang mga bisita. Hinawakan ni Lolo Mirang ang mga kamay ni Chen Pinggan at binati siya sa kanyang kasal. Sumagot si Chen Pinggan na sabik niyang hinihintay ang kanilang pagdating, na ikinagulat ng tatlong lalaki, iniisip na inasahan pa ni Chen Pinggan na magkakasama sila. Hiniling ni Chen Pinggan sa kanila na sumunod sa kanya dahil inayos niya ang isang espesyal na upuan para sa kanila. Naisip niya na si Wang Chenlin ay isang malaking tao sa God Realm kaya mas mabuti na kasama niya siya para sa katiyakan. Naisip ni Wang Chenlin na maraming malalakas na individual sa kasal ni Chen Pinggan at maaaring makakilala pa siya ng iba mula sa Upper Realm. Nanlaki ang mga mata ni Wang Chenlin nang makita niya si Chopper sa aura ng kasama. Tinanong ni Chen Pinggan si Wang Changlan kung ano ang problema at kung masama ang kanyang pakiramdam. Nag-alala si Wang Changlan at sinabi kay Chen Pinggan na huwag siyang pansinin, na sinang-ayunan naman ni Chen Pinggan. Naalala niya ang sinabi ni Chen Pinggan sa kanya na maganda ang kanyang kinabukasan ngunit hindi siya sigurado kung makakaabot siya sa antas ng lahat ng nasa kasal. Bumulong ang doktor sa lalaki sa tabi niya na pigilan ang kanyang aura upang hindi matakot ang mga bata.
Ngumiti ang lalaki at bamulong na kasalanan niya nga at bilang paumanhin ay bibigyan niya ang mga bata ng pagkakataon. Nagulat ang doktor at bamulong na iyon ang 10,000 taon ng cultivation ng lalaki. Ipinaalam ng lalaki sa kanila na ang mga mortal na kumakain sa piging ay magiging immortal kinabukasan. Bamulong siya at nagtaka kung counted pa rin ito dahil ipinahayag niya ang kanyang pagiging mapagbigay sa piging dahil hindi niya ito naibalik kay Chen Pinggan noon. Hiniling ng lalaki sa kanila na itigil ang tsismisan at uminom na lang. Nang matapos ang party, binalaan ni Chen Pinggan ang mga bisita na mag-ingat sa kanilang pagbalik. Nagtanong si Jiang Yukon tungkol sa damdamin ni Chen Pinggan tungkol sa kanilang kasal. Sumagot si Chen Pinggan na masakit ang buong mukha niya sa ngiti. Hinawakan ni Jiang Yukon ang braso ni Chen Pinggan at sinabi sa kanya na hindi ang mukha niya ang problema hanggat hindi siya masakit sa gabi. Namula si Chen Pinggan. Samantala, isang maliwanag na liwanag ang nagpaalam kay Chopper at sa grupo na natatakot ang kanyang master na gambale niya ang kasal ni Chen Pinggan at hindi man lang siya pinayagang lumabas. Nag-iba ang anyo ng liwanag at naging mga babae at sinabi kay Chopper na ngayong tapos na ang kasal, maaari silang mag-duel. Sinabi ni Chopper sa babae na masayang araw ito ni Chen Pinggan kaya hindi angkop para sa kanila ang mag-duel at sinabi sa kanya na sa susunod na lang siya mag-duel. Naiirita ang babae at tinanggihan si Chopper na sinasabing lagi niyang sinusubukang umiwas at sa pagkakataong ito ay hindi siya basta-basta susuko. Sinabi ni Chopper sa babae na nasa hindi pangkaraniwang sitwasyon si Chen Pinggan noon at tumingin sa Phoenix na nagpagulantang sa Phoenix. Hinawakan ng Phoenix ang kamay ni Peachtree at tinanong siya kung pumayag siyang makipagkita sa kanya sa mga bituin bago sila magpasya na huwag gambole ng espesyal na gabi ni Chen Pinggan at nagtanong kung maaari na silang pumunta at tingnan ang mga bituin ngayon. Bamulong siya kay Peachtree na ayaw niyang makialam sa gulo ni Chopper at hiniling sa kanya na tulungan siya sa isang beses. Binanggit niya na maaari siyang uminom ng masarap na alak na itinago niya ng pribado. Ngumiti si Peachtree at pumayag, at tumakbo. Sinabi niya kay Chopper na pupunta sila upang tingnan ang mga bituin. Tumango si Chopper patungo sa Wallis at sa Tico. Umasta ang Wallis na nahihilo at sumandal sa Tico, sinasabi sa kanya na hindi siya mahilig sa alak. Sinabi ng Tico sa Wallis na humawak at tiniyak sa kanya na dadalhin niya siya kaagad sa doktor. Balis ang hiniling ni Chopper sa kanilang dalawa na maghintay. Hinawakan ng babae si Chopper at sinabi sa kanya na mukhang iniisip ng iba na dapat siyang mag-duel sa kanya. Sinabi niya sa babae na titigil na siya sa pagtatago ng mga bagay sa kanya mula ngayon at ipinaalam sa kanya na ayaw niyang mag-duel dahil mayroon siyang minamahal at ayaw niyang makita siya ng taong iyon na baliw at uhaw sa dugo kapag nakikipaglaban siya. Nagulat ang babae at sinabi kay Chopper na walang ibang babaeng armas sa paligid niya tulad ni na Peachtree at Teapot na napakalapit sa isa't isa. Sinabi ni Chopper sa kanya na nakatuklas siya ng bagong atraksyon at tinanong siya kung sa tingin niya ay gwapo ang bronze sword at bagaman mahina ang bronze sword, kaakit-akit ang kanyang ugali na hindi pinapansin ang buhay at kamatayan. Humakbang paatras ang babae, namula. Sumigaw siya na ayos lang si Chopper. Naguluhan si Chopper habang tumakbo ang babae at sumigaw na hinding-hindi niya ito tatanggapin. Naguluhan si Chopper at hindi maintindihan ang sinasabi ng babae. Isinantibi niya ang mga bagay at bamulong na hindi babagabagan siya ng babae sa ngayon at hindi siya makakauwi kaya pupunta siya upang uminom. Samantala, sa bahay ni Chen Pinggan, bamulong si Jiang Yukon na napakaikli ng isang gabi ng tagsibol. Tinanong niya si Chen Pinggan kung plano niyang umupo sa upuan buong gabi, na hindi sinang-ayunan ni Chen Pinggan. Tumayo si Jiang Yukon at tinanong si Chen Pinggan ng isa pang tanong, kung gusto niyang maging passive. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na naintindihan niya at handang kumuha ng inisyatiba. Hinalikan niya si Chen Pinggan at hinawakan siya, sinasabing mas gusto pa rin niya sa kama dahil mas maginhawa ito. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong si Zollinger kay Chen Pinggan at Jiang Yukon kung kailan niya mahahawakan ang kanyang nakababatang kapatid. Sumagot si Jiang Yukon at sinabi kay Zollinger na depende ito sa kakayahan ni Chen Pinggan, na nagpatalsak ng tiyan ni Chen Pinggan. Sinabi ni Chen Pinggan kay Zollinger na dapat itigil ng mga bata ang pagtatanong tungkol sa paksa at pinagalitan si Jiang Yukon sa pag-uusap tungkol dito kay Zollinger. Humingi ng paumanhin si Jiang Yukon at tinanong si Chen Pinggan kung paano niya ito babawiin.
Nabigo si Zollinger at bamulong na ang kanyang Kenji ay lasang pagkain ng aso. Samantala, nakaupo ng malungkot ang bronze sword sa tabi ng aso, sinasabi sa kanya na hindi siya mapakali mula pa kagabi at tila nalalapit na ang kalamidad. Nagtaka ang aso kung ano ang mangyayari at sinabi na ang paghampas sa aso ay depende sa may-ari. Nagtaka din kung sino ang nagpahintulot kay Chopper na apihin ang bronze sword. Pagkatapos ng kasal, nanatili si Chen Pinggan sa bahay ng kalahating buwan. Isang mensahe ng sistema ang lumabas at ipinaalam kay Chen Pinggan na hindi lang siya basta-basta tatambay at oras na para magsimula ng bagong misyon. Nag-teleport si Chen Pinggan ngunit pagkaraan ng 1 minuto, dumating ang babae sa kanyang bahay. Naisip ng babae na wala sina Chen Pinggan at Jiang Yukon sa bahay at ito ang tamang oras para sundan ni Chopper si Chen Pinggan. Tinawag niya ang bronze sword at hiniling sa kanya na lumabas. Nagulantang ang bronze sword at tinanong ang babae kung ano ang kanyang utos. Galit na galit ang babae nang napagtanto niya na ang bronze sword ang ibig sabihin ni Chopper at nagtaka kung paano siya nagkaroon ng relasyon kay Chopper. Balisang sumagot ang bronze sword na tama siya at na si Chopper ay malakas at cool at ang pagiging nakababatang kapatid niya ay hindi karapat-dapat. Naniwala siya na mukhang fangirl ng Chopper ang babae at hanggat pinupuri niya si Chopper, dapat walang problema. Lalo pang nagalit ang babae habang patuloy na pinupuri ng bronze sword si Chopper. Bamulong si Peachtree na hindi dapat ipagyabang ng bronze sword si Chopper at ang babae ay pinakamalaki na banta lamang, iniisip na mabuti kung matapos na doon. Sumagot si Phoenix na hindi nila masisisi ang bronze sword at kung hindi nila nasaksihan ang nangyari noong nakaraang araw, hindi sila maniniwala na ginawa ni Chopper ang gayong bagay upang maiwasan ang away. Nag-alala si Peachtree at nagtaka kung dapat nilang tulungan ang bronze sword. Nagtanong si Phoenix kung gusto ni Peachtree na inisin ang babae at tumanggi si Peachtree. Tiniyak niya kay Peachtree na kahit agresibo ang babae, hindi niya dapat kalimutan na hindi siya makakilos ng walang master niya. Hindi siya malamang na pumatay o mananakit. Pareho silang nagdasal na protektahan ni Chen Pinggan ang bronze sword. Samantala, sa God Realm Martial Reservoir Sect, dumating si Chen Pinggan at naisip na ang lugar ay may mataas na dami ng threads of the power of heaven and earth at nagtaka kung siya ay nasa immortal realm. Inabisuhan ng sistema si Chen Pinggan na kailangan niyang umasta bilang si Hao Wei, ang master ng Martial Reservoir Sect, na unfortunately ay namatay kamakailan. Nagtaka si Chen Pinggan kung siya ang lalaking kailangan niyang pagpanggap at naniniwala na nalasan siya. Isa pang mensahe mula sa sistema ang lumabas na nagsasaad na ang misyon ni Chen Pinggan ay tulungan ng Martial Reservoir Sect na maging isang 4th rank sect. Isang lalaki ang dumating at tinawag si Hao Wuchai. Nagulat ni Chen Pinggan ang lalaki nang lumingon siya sa kanya. Kinuha ng lalaki ang kanyang espada at tinanong si Chen Pinggan kung ano ang ginagawa niya sa kanilang sect master. Balisang tinanong ni Chen Pinggan ang lalaki kung maniniwala siya kung sasabihin niya na karating lang niya. Galit na galit ang lalaki at sinabi kay Chen Pinggan na naglakas loob siyang hamakin ang kanyang katalinuhan at akmang aatake na siya. Hindi na mamilya ni Chen Pinggan na inilabas niya ang kanyang Tathagata palm na ikinagulat ng lalaki. Naitulak ang lalaki sa dingding, na ikinataka ni Chen Pinggan kung magiging ganoon kalakas ang kanyang Tathagata palm sa pagdagdag lamang ng 10 threads. Sa labas, nag-aalala ang isang grupo ng mga tao kung bakit may atake mula sa silid ng sect master at kung ano ang nangyayari. Naisip ni Chen Pinggan na mukhang kailangan niyang bumalik sa mortal world upang mas maintindihan ang kanyang misyon. Samantala, sa bahay ni Chen Pinggan, ipinaalam ng wooden sword sa bronze sword na mukhang hindi sapat ang pagtuturo sa kanya ng leksyon. Natakot ang bronze sword at humingi ng awa sa wooden sword. Mabilis na nawala ang wooden sword at sinabi sa bronze sword na maghintay. Dumating si Chen Pinggan at binati ng bronze sword na nakahinga ng maluwag at sinabing bumalik na siya. Tinanong ni Chen Pinggan ang bronze sword kung ano ang nangyayari. Sinabi ng bronze sword kay Chen Pinggan na ayos lang siya at hiniling sa kanya na tawagin si Chopper dahil may kailangan siyang itanong dito. Sinabi niya na ang pangyayari ay isang bagay na hindi makakataka si Chopper. Naguluhan si Chen Pinggan at sinabi sa bronze sword na kung mayroon siyang sasabihin sa kanya, maaari siyang laging tumulong na makakuha ng hustisya. Sumagot ang bronze sword na personal na bagay lang ito.
Pinatawag ni Chen Pinggan si Chopper at sinabi sa Bronze Sword na hindi niya ito papansinin at sinabi sa kanila na magkaroon ng magandang pag-uusap. Umiiyak na sinabi ng Bronze Sword kay Chopper kung dapat niyang sabihin sa Wooden Sword ang isang bagay na may nakakatawang hitsura. Naniwala si Chopper na hinanap ng Wooden Sword ang Bronze Sword at sinabi sa Bronze Sword na wala talaga siyang sinabi at ang ginawa lang niya ay maghanap ng dahilan para mapupuksa siya sa pamamagitan ng pagsasabi na naaakit siya sa Bronze Sword. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.